Magandang araw mga kapatid. Isa na namang mga panibagong video na aking isi-share sa inyo. Ito po yung mga audio sound. Ah, ito'y pangangaral ng Brother Eli noong mga kasagsagan ng unang panahon, dekada 80. Kasama pa niya si Brother Maning na ang samahan Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kasalukuyan pa pong nagpasimula ng mga ngaral sa pangitan ni Brother Eli. Mga kababayan, narito po akin pong i-share sa inyo ang isang mahalagang bagay pangkaluluwa na ipinapangaral ni Brother Eli sa pamagitan ng nakasulat sa Biblia at ibinahagi niya sa atin. Narito na po ang Brother Eli, mga kababayan. 18 ba, kapatid naman eh? Opo, at inaamin po naman nila ang kanilang mga kamalian. Ayan. Ito po ang isang nilang magazine na daladala ko rito, ang Bantayan. Ito po lumabas noong July 1, 1979. July 1. Oh, July 1, 1979. Tanda Ano po nakalagay yung dyan? pahina 30 po, ganitong mababasa natin. Pahina 30 ng Watchtower, July July 1, 1979. Ano mababasa maning? Ang mga saksi ni Jehova mula pa noong pasimula ng nakalipas na siglo ay nakababatid na kailangang handa silang baguhin at ituwid ang kanilang mga paniwala tungkol sa doktrina, gawain at kaayusan ng organisasyon pagka natatalos nila na inaakay sila ng Espiritu ni Jehova tungo sa gayong pagtutuwid. Gaya ng binanggit ni Brian Wilson sa kanyang magazine New Society, ang mga saksi ni Jehova ay laging naniniwala na maaring sa malawak na kaalaman humantong ang patuloy na pag-aaral sa Biblia at ang nakaraang okasyon, ang mga kamalian at makahulang interpretasyon ay inamin. Ayun, inamin nila ang kanilang mali. Ayan. Paano ngayon yun? Ang pangako ni Kristo doon sa mga tunay na saksi na mga apostol, ang pangako ang Espiritu Santo kapag dating aakahin kayo sa buong katotohanan. Ang nag-akay sa saksi ni Jehova para 2 beses na humula, mali ang pagkakahula. Yan niya po. Espiritu ng kamalian, maning. Oo, Diba? sabi po dito talagang inamin po nila Oo, kaya hindi totoong organisasyon sa Diyos yan, saksi ni Jehova. Wala hong pastor yan na pwedeng manindigan na yan ay totoong sa Diyos na organisasyon. Alam niyo kung bakit? Pagpaumanhinan ninyo ako, mga kababayan, saksi ni Jehova. 2 beses na ho kayong humula ng paghukom. Ang unang-una yung hula ni Charles Taze Russell na maghuhukom noong 1918. Ano, kapatid naman eh? Opo. Pangalawa, hindi natupad. Inamin ni Russell na nagkamali siya ng kalkulasyon. At ginawa niya, hindi raw pala 1918 nagkamali siya ng kalkulasyon, ito raw ay magiging 1923. Nakamatayan niya na yung 1923. Hindi rin natupad yung 1923. Ngayon, di namatay na si Russell. Naiwan ngayon sa pamamahala na kung sino-sino ito sa Rutherford. Si Rutherford at saka sino pa? Saka si Knorr. Si Knorr. At doon sa panahon na yan na nakalipas, sinulaan na naman nila na 1975 nga magbabago na ang sistema ng mga bagay Opo. sa mundo. Kumbaga, yun na ang pag-renewal, na yung bubuldosera na yung mga bundok at yung mga tupa, kakain ng kasama ng mga leon at yung mga batang maliliit, makikipaglaro sa ahas. Napakapabayang magulang naman yung pagpapakikipaglaruin sa ahas yung anak sa ano. Ngayon, sa madaling sabi, ganun. 1975 daw, hindi mo nangyari ang 1975 na yan. Kaya, libo-libong saksi ni Jehova ang umatras, napatunayan nilang mali ang kanilang organisasyon. Pero meron yung mga nakikinabang, malalaki sweldo, tuloy pa rin. Alam mo, kung minsan yung relihiyong ginagawa ng tao sa kapalan na ng mura yan. Totoo yan, sapagkat kung nalalaman nila na sila ay nakikinabang doon personal, nagkikibit na lang sila ng balikat kahit na alam nila na mali yung kanilang ginagawa. Katulad na lang po, nung malaman kong mali pala itong sinasapian kong saksi ni Jehova, hindi na ako nagdalawang isip. Nilayasan ko na yung mga... Pero hinahabol ka rin siya. Hinahabol mo. Pinatatawag ka pa Pinatawag. Pero kung pamalita ka ni Ayos, ikaw daw masama, kaya ka raw naalis sa kanila. Pero
pinatatawag kapag yung committee ba? Committee, oo. Hindi ko malang committee de Pisteros yun, kung ano committee yun, ano? Pinatatawag si Maning at pag-usapan daw yung kanyang problema. Kung gusto makuha uli si Maning, alam nyo, kung ako nakakita ang samahan ng mali, lalayas ako dyan. Ngayon, dalawang klase kasi Maning ang saksi sa Biblia. Doon sa 14:25 ng Aklat ng Kawikaan, meron ganito nakasulat doon, mga kababayan. Ganito po ang pahayag dito ng Haring si Solomon. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao. Ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Di ba may false witness? Ano man? Meron po. Oo. At doon po nahahanay ang mga saksi ni Jehovah. Sapagkat sila'y sumasaksi sa hindi totoo. Magturukom 1918, tapos naging 1923, tapos naging 1975. Hindi tayo dapat na maniwala dyan. Mr. Baltasar, sabagay sinagot ko na itong tanong na ito kamakailan lang, yun yung ginagawa ng saksi ni Jehovah, na sinasaksihan nila si Jehovah, maling gawain yun. Dahil kung meron tayong Diyos na dapat kilalanin, hindi yung Jehovah. Dahil hindi naman po Jehovah talagang pangalan ng Diyos sa mga original po kasulatan na nakasulat yung YHWH, na hindi po Jehovah yun. Yun ho, hindi alam ko ano bigkas ngayon yung YHWS. Miski naman saksi niyo ba, inaamin nila, hindi alam ang bigkas na, ano, Maneng? Opo, at ang sabi po rito sa kanilang aklat na ito'y brochure po ito ang banal na pangalan ay mananatili magpakialaman sa pahina 7 po, ganito ang maliwanag na inaamin nila. Maliwanag ng original na bigkas ng pangalan ng Diyos ay hindi na alam. Hindi mahalaga iyan, sapagkat kung hindi, di sana'y iningatan iyon ng Diyos para magamit natin. Ang mahalaga'y gamitin ang pangalan ng Diyos ayon sa karaniwang bigkas niyaon sa ating wika. O ano ibig sabihin, Maneng? Ay, hindi po nila alam. Opo. Oo. At yung Jehovah ho, yan ay produkto ng maling pagsasalin ng Biblia, ng mga pangahas na naglagay ng mga vowels dun sa consonantal Hebrew text of the original name ascribed to the Almighty God, which is spelled Yod-He, Waw-He, o Y-H-W-H in Hebrew. At yan po hindi Jehovah. Dahil ho, walang vowels. Kung isulat yan ang tinatawag na consonantal Hebrew text, yung tetragrammato na sinasabi, hindi po sinilalagyan niya ng vowels. Ang ginawa ng mga nagsalin ng Biblia, yung YHWH, pinalitan yun Maneng, ginawang JHVH. Yun po. At sa pagitan ng JHVH, nilagyan ng mga vowels na E, O, A. Kaya lumitaw yung salitang Jehovah. Yan po'y spurious at inaamin ng watchtower ng saksi ni Jehovah na hindi talagang yan ang pangalan ng Diyos. Ay naamin nila na YHWH Maneng. Ano? Tama po. Ngayon, yan muna ang kapatid na Felix Baltasar. Bigyan muna po natin ng daan ng ating himpilan. CBC, Tropical Broadcasting Center, TCME, 1530 sa pamapagitan ng inyong mga radyo. Alas 7:35 na po ng linggo ng gabi ngayon at tayo po ay patuloy na narito sa palatuntunang ang dating daan. 9:35 na po. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunang ang dating daan. Umaasa kami na kayo po ay magpapatuloy hanggang mamiyang alauna ng hating gabi. At alauna tayo overtime tayo kapatid na Maneng, meron kaya tang kalatas dyan? Opo. At akin po munang binibigyan daan ng pagbati kay Mrs. Sonia Ting, isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na dumalo sa pagkakatipon sa lokal ng sukat.
Maneng. Opo. Hindi lang isang dumalo. Madami. Iba iba pala yun, yun. Sa opo. Pasay naman pala. Opo. yun. Oo. Pagbati mula sa mga kapatid sa sukat at dito po naman sa Makati, yung mga nakausap ko kanina, si Kamele, si Ka Susing, Jaconesa yun, Maneng. Jaconesa Opo. yun. Oo. at saka si Ka Catalina Artiaga, na siya po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakausap po natin doon, at siya po ay nagagalak na nakita niya, nakapakinig siya. Opo. At yun ang wikang naging daan ng kanyang pagsasaliksik, at talagang napatunayan niya na talagang sobra, napakarami ng mali nitong Iglesia ni Cristo na kanyang dating kinalalagyan. Salamat po sa Diyos at unti-unting nabubuksan ang kaisipan ng ating mga kababayan at mga kapatid na Iglesia ni Cristo na nariyan po sa Iglesia na kung tawagin Iglesia ng Ibong Mandaragit. At kalam-ala kapag naman meron tayong nabotismo ding mga mag-asawa nitong nagdaan linggo ng mga Iglesia ni Cristo. Opo. Hindi ko nga lang nadala yung pangalan ng mga kapatid na yun na mga Iglesia ni Cristo na bautismo. At inuulit ko pala, isang panawagan uli, mayroong bautismo sa Biyernes, mga bautisador. Sa Biyernes po ay mayroong bautismo. Opo. At meron po akong babatiin dito, tayo naririnig din po sa probinsya ng Aurora, dyan po sa Baler, Quezon. Isang linggo kami roon, kasama ko si kapatid na Joe, si kapatid na Ray Carrasco, at ito po yung mga kamag-anak at mga na-Bible study namin doon na hinihintay po ang aming pagbabalik doon, at kung maaari daw kapatid na Eli kayo makadalaw din sa kanila sapagkat gusto raw nila kayo makita din ng personal. Ito Saan po, yung kapatid naman sa Baler po. sa Baler, sa Oh. Quezon. Opo. Oo. Binabati po si Kalinda Angara. Taga po pala si Senador Angara po sa lugar na yun. Oo. Ah. Yung Senador Angara, Opo, Edgardo Angara po. Oo. No. Merna Bulanti, Thursday. Ang hindi raw dumating ay Antikristo, kaya Antikristo yung hindi dumating na yon. Yun ang mga saksi ni Jehovah. Nakausap doon. alam mo, pumunta ron si kapatid na Renore dahil yun nga, ibinalita na yan daw ubido na yan, nagsabi, ako raw ay naglulupasay at nagpapanangit nung magdiskusyon kami ni Ayer. Ngayon, ayaw maniwala ang mga kapatid sa Pasig, di totoo yan. Naghamon. At sabi raw, nung nakasalukuyang nandot nagyayabang yung ubido na yan, saksi ni Jehovah na yan, kasabi-sabi, pag hindi raw dumating doon sa usapan, Antikristo, siya hindi dumating. Alam niyo, yung mga sinasabi ni Ubido ho na yan ay lumang plakang sira-sirang tugtugin na yan. Sino ba ang paniniwalaan ng taong bayan? Yung barangay kapitan, nakaharap ng magdiskusyon. Yung mga taga roon sa maglima na mga in-interview namin ni kapatid na Uni Villanueva doon, nagpapatotoo na si kapatid na Eli hindi umiyak o hindi naglupasay nang matapos ang tinatawag na diskusyon. Pagkatapos ipagpipilitin itong mga taong ito, ano yan, bata na lulupalupasay? At saka pagka ganun Maneng, lumayas ka na rito sa mga ito. Aba, di ba yun ang usapan natin kapatid na Eli? Pagka ganun na maglulupasay tayo sa diskusyon, layas ka sa amin di ba, no? Sama mo pati lahat ng pamilya ko. At nung nangumbirti ka pa ng iba dahil pagka hindi totoo, dapat na pagtulong-tulungan nating alisan ng tao yan. Tama ho yun. Alam mo, para rin yung Iglesia ni Cristo, natalo raw ako sa diskusyon sa Bacolor. Ano, kapag naman Opo. Nagdiskusyon kami sa Bacolor, natalo raw ako. Ngayon, pagkatapos namang diskusyon, nagdoktrina kami, nagpabotismo 27. Sabi ko, pagka natatalo sa diskusyon, nagpapabotismo 27 at 11 ang Iglesia ni Cristo, mainam yung natatalo sa diskusyon. Ano kapag dabi? Ako lagi na kayong matalo. Oo. Biro may natalo ko, ang nabotismo yung mga Iglesia ni Cristo, 27. Ang nabotismo lahat-lahat, pati Katoliko. Sa lahat pala ako nung natatalo. Pagkatapos, talo na ako sa diskusyon. Pagkaraan ng 3 araw, binugbog ako ng 5 diakono. Napakalulupit naman ka ako. Pagka kung totoong talo ako, ba't naman kailangan pa akong bugbugin, Maneng? Ayun nga po. Oo, kaya lang ako binugbog dahil
Gusto makabawi. Ganun yun. Ngayon, biyano natin matagal na yan eh. Ngayon, isa pong tanong ang naririto uli na kapag naman eh, sagutin mo nga ito. Ano po ang ibig sabihin ng Maranatha? Nasa Biblia yan eh, yung salitang Maranatha. Mabuti basahin natin mali. Anong talata yung kapatid na Renor? Ang talatang Maranatha. Panginoon, dumating ka. Nasa katapusan po yun ng ano eh. Ng sulat ni Apostol San Pablo eh. Mabuti, kapatid na Renor, anong talata yung Maranatha? Ano mo lang at mahirap akong maghanap. Nasa unang Korinto 16. Apo. Pakibasa mo kapatid na At Renor. kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya, Maranatha. Ayun. Pagkatapos meron pong paliwanag dito sa baba, Maranatha, ang ating Panginoong Heso Kristo Ay paparito. ay paririto. Ayun. Sa mga kapatid, yung salitang Maranatha, ang kahulugan, ang Panginoon ay paririto. Ayun. Sa ano yan kapatid naman yan? Anong talata yan? 16:22 po ng unang Korinto. If anyone does not love the Lord, a curse be on him. Maranatha, come, O Lord. Ayun. Kaya literally, ang kahulugan ng maning, yung salitang ang Maranatha, ano yun? Aramaiko, maning eh. Opo. That is an Aramaic expression which means, come, O Lord. Ayun. Ang kahulugan, Panginoon, pumarito ka. Pumarito. Salitang, ano yun, Aramaiko. Ayun. Kaya, yun po ang kahulugan ng Maranatha. Mula naman kay Mr. Ruel Anton. Ako po ay isa sa marami ninyong taga-subaybay at mayroon po akong ibig ihingi ng payo sa inyo. Ako po ay mayroong kaibigang Iglesia ni Cristo at nang malaman po niya na nakikinig ako sa inyo, ay pilit niya akong hinihikayat na umanib sa kanila dahil dito ay pilit nila akong dinudoktrinahan. Talaga namimilit, ano? At hindi ko po naman siya mapahindihan dahil siya'y kaibigan kong matalik. Dahil ayaw ko pong magdamdam siya sa akin at magalit. Baka po pag natapos na ang doktrina sa akin, ay mapilitan akong pabautismo sa kanila kahit labag sa loob ko. Pagpayuhan po sana ninyo ako sa dapat kong gawin. Alam mo kapatid, ano, kung tayo ay magpapalugod sa tao, sa ayaw nating magalit ang tao sa atin, gagawa tayo ng hindi tama at mali sa ating kalooban, lalabas nun tayo plastic. Mali yun. Alam mo, ang paglilingkod sa Diyos hindi pagbibigay lugod sa tao yan. Pakinggan nyo, sa isang talata ng Efeso, ganito ang mababasa sa 6:6 ng aklat ng Efeso. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. Ayon, diyan maliwanag na hindi pang panlilingkod sa paningin na pagbibigay lugod sa tao. Ang sa Diyos, yung kung gumawa mula sa puso, kaya wag kang gagawa ng labag sa kalooban mo, kapatid. Lalo na yung bautismo, maselan yan. Baka ikaw ay matawiran ng espiritu ng kamalian na hindi ka na makaahon, ano kapatid naman eh. Kaya, ang maipapayo ko sa'yo, iwasan mo. Hindi baling magalit sa'yo ang tao. Ang masamay magalit sa'yo ang Diyos. Diba? Gaman yung ano? Tama po. Sapagkat, alam mo, hindi tayo dapat magpalugod sa tao. Kagaya nito sinasabi rito sa Galacia, sa Kapitulo 1, mayroong ganitong pangungusap ang apostol na si Pablo. 1 at G. Sapagkat ako bagay nanghihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ayun. Kaya kung ako ikaw magbibigay lugod sa tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo, wika ni Apostol Pablo. Kaya maipapayo ko sa kapatid, do as your heart dictates.
and what don't do or don't act as others dictate. Alam mo, ang gusto ng Diyos yung puso mo kung gagawa kay buong puso. Ayun. Sasampalataya ka, puso mo, hindi puso ng iba. Magbibigay ka ayon sa iyong puso. Ayun. Gagawa ka ayon sa iyong puso. Yun ang gusto ng Diyos. Ang mga talata, Efeso 6:6, Ikalawang Korinto 9:7, at yung Galacia 1:10. Yan ang maipapayo ko sa iyo. Ngayon, isa pa po ang nariritong tanong, inuulan tayo ng mga tanong sa Biblia. Mula kay Michael Jimenez ng Blumentritt. Yun po bang iglesia ng Diyos dito sa may Texon, Blumentritt ay kaisa ninyo? Alam mo, meron kaming mga kapatid sa Blumentritt. Hindi ko alam kung sa Texon. Ano? Hindi ko alam kung sa Texon yung mga kapatid sa Blumentritt. Pero ako ang alam ko, yung mga taga Blumentritt, hindi sa Blumentritt dumadalo. Sila'y dumadalo sa Tindo. Kaya wala ho kaming pagkakatipon dyan sa Texan sa Blumentritt. Hindi ho namin sa isa yung mga yan. Baka yung iglesia ng Diyos na yun ako tayawa, alam naman nun. Maaari ho, dahil na malapit sa Central Room nila yun eh. Oo. Kaya, nasasabi ko kapatid na Michael, hindi na kasama siguro yung mga yan. Ang ikalawa yung tanong ganito, ang mga pari po ba ay katumbas ng mga pariseo sa Biblia? Aba, pagka yung mga pariseo sa Biblia ang tutumbasan mo, mabubuti yung ibang pariseo, ba eh? Hindi naman lahat ng pariseo masama. Kagaya ni Nicodemo, pariseo yun. Si Pablo, pariseo yun man eh. Di ba, no? Alam niyo yung pariseo, isang grupo yan ng mga tao na nagtatanggol ng kautusan sa panahon na yon, di ba, no, Maneng? Sila ang nag-aaral ng kautusan at meron namang grupo na nagsusulat, yun namang mga eskribas, ano? Tama po. Ngayon, yung mga pariseo, per se, yung mga pariseo, mabubuting tao yan dahil mga tagapagtanggol ng kautusan yan, di ba, no, Maneng? Tama po. Kaya lang, nung lumaon, may mga pariseo na naging mga plastic, mga paimbabaw, mga pakunwari. Iyon ang masasamang pariseo, pero hindi lahat ng pariseo masama. Ngayon, tatanong mo sa akin, kapatid, kung katumbas sila ng mga pare, hindi ko masasang-ayunan na katumbas sila ng mga pare sa ating panahon. Maneng, hanggang doon na lang ayoko ng doktungan. Dahil baka kung saan mapunta. Tuloy po tayo. Mula naman kay Arnel Herona. Ano ito? Herona o Gerona? Kasi J eh. Sana kung Herona, G, ano? J eh. Baka Arnel Gerona ito. Ang tanong, sabi po ninyo, hindi si Kristo ipinangako, kundi ang Ebanghelyo. Pero nabasa naman po ng mga iglesia ni Kristo na sa Biblia na si Kristo ang ipinangako. Alin po ba ang totoo? Alam mo, kapatid, si Kristo hindi pangako. Hindi pangako si Kristo. Bakit ipangangako ng Diyos si Kristo? Ang totoo, si Kristo ang pinangakuan. Ayan, tama na eh. Hindi si Kristo ang pangako, kundi siya ang pinangakuan. Magbabasa tayo. Sa isang talata ng Galacia, sa 3, ganito ang ating mababasa at nahulaan na ni Maning ko anong gusto kong ipabasa. Kay Abraham, Ngayon, kay Abraham nga ay sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga ng marami, kundi gaya ng iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ano yung Kristo ba pangako o pinangakuan? May pangako ang Diyos kay Kristo, Manong. Hindi siya ang pangako, kundi siya ay pinangakuan. Sabi, kay Abraham sinabi ang pangako at kanino pa? Sa kanyang binhi. Sa kanyang binhi. Sinong binhi? Hindi sa marami, kundi sa isa lamang. At ang iyong binhi sa makatibagay si Kristo. Ayun. Kaya si Kristo, binhi, hindi pangako. Si Kristo'y binhi na pinangakuan. Ng Diyos. Napakaraing pangako ng Diyos na kay Kristo Jesus.
Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Efeso Kapitulo 3, versikulo 6, at 11, ganito ating mababasa. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus. Okay, tamo. Si Kristo ba pangako, mali? Hindi po. Ang pangako na kay Kristo Jesus. Tama, mali? Tama po. O yan nakalagay eh. Ang mga hintil ay tagapagmana, kasangkap ng katawan, may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus. Ang pangako ng Diyos na kay Kristo, hindi si Kristo ang pangako. Ngayon, sa 11, ano sabi? Ayon sa panukalang walang hanggan na itinanukala kay Kristo Jesus. Kita mo na. Sabi nila si Kristo raw ay panukala. Hindi. Ang panukala na kay Kristo. Di ba, no? Pakiulit mo maning. Ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kita mo, yung panukala ay ipinanukala kay Kristo Jesus. May panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo. Hindi si Kristo ang panukala. Ano ba kayo? Talaga bang madidilim ang mga utak nitong mga pastor na ire? Si Kristo raw ang pangako. Samantalang na kay Kristo ang pangako. Hindi siya ang pangako. Kundi, na kay Kristo ang pangako ng Diyos. Ngayon, si Kristo raw ang panukala. Ang nababasa sa Biblia, may mga panukala ang Diyos na ipinanukala kay Kristo. Tama po. Ano yung panukala na ipinanukala kay Kristo? Ang lahat ng bagay, ang gusto ng Diyos, matipong lahat kay Kristo. Yun ang panukala ng Diyos na panukala niya kay Kristo. Hindi si Kristo ang panukala. Naku talaga kayo, mga manluluko. Ngayon, meron silang pinagbabatayan yan maning na sitas para sabihin si Kristo raw ang pangako. At mabuti basahin natin. Yan po'y nasa Roma Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Tuloy pa sa 3. Ganito nakasulat. Si Pablo, na alipin ni Jesucristo na kanyang tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, tungkol sa kanyang anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Si Kristo ba ang pangako? Hindi pangako si Kristo rito. Kundi ang sabi, ayon sa na ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, tingnan mo yung kapatid na Johana. Tingnan mo yung ang sabi, ayon ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, na kanyang ipinangako ng una. Ayun. One use of the comma is to separate the appositive from the rest of the sentence. Kaya, ang sabi rito, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos, na ipinangako ng Diyos. Pinangako ng una sa pamamagitan ng mga propeta sa mga banal na kasulatan tungkol sa kanyang anak. Yung Ebanghelyo na ipinangako ng Diyos, ang nilalaman nun ay yung ukol sa anak. Kapatid naman Maliwanag po. Diba si Kristo ba rin? Banabi, natatawa si Kabanabi na dating Iglesia ni Cristo. Si Kristo ba rito ang pangako, kapatid mo? Maliwanag pong hindi. Hindi, bakit Kabanabi? Kasi nga po sa pagkakagamit ng kama, napakahalaga ng kama sa bawat pangungulo. Yung Ebanghelyo rito, ang lumalabas, ang ipinangako ng Diyos, yung mabuting balita na ipinangako na ng una pa, kapatid naman At yung Ebanghelyo na yun ay tungkol, nauukol, nagbabalita tungkol kay Kristo. Yun ang pangako ng Diyos. Na ipinangako yung Ebanghelyo, yung mabuting balita. Ano katunayan yun nga ang ipinangako ng una pa maning? Pakinggan nyo sa Galacia, ganito po ang ating mababasa na yun ng Ebanghelyo ang ipinangako at yung Ebanghelyo na itungkol yun kay Kristo. Eto ang sabi sa nasa Galacia po yan, ang sabi rito, ipinangaral ng una ang Ebanghelyo kay Abraham. Ayun.
Anong talata yung kapatid na Renor? Ito po sa... Ipinangaral na ng una. Sige, 3:8. Ito po ang sabi rito. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ayun, yun ang pangako ng Diyos. Yun ang kanyang mabuting balita ng ebanghelyo na ipinangaral na ng una pa kay Abraham ang ebanghelyo, ang mabuting balita na nagsasabi na kay Abraham ay pagpapalain. Dapat yan, kanina pa. Pagod na ang boses ko sa kamo ko bibigyan, mamalatin ako niyan. Yan. Kaya alam mo kapatid, ba't ba tayo napunta riyan? Talagang yung ipinangako, kapatid naman, yun yung ebanghelyo, Yun nga po. hindi si Kristo. Sana ay nagbabasa ka rin ng Biblia, kapatid na Arnel. Ang mga talata, hindi si Kristo ang pangako, kundi sa kanya naroroon ang pangako. Ang mga talata, Efeso 3:6, 11. Roma 1:1 hanggang 3. Na kay Kristo ang pangako. At Galatia 3:8 at 16. 16 ba man kay Abraham? Opo. Ayan. Yan ang mga talata, kapatid. Tandaan mo yan at hindi ka na maililigaw ng mga magliligaw na iglesia ni Kristo. Number 2. Bakit po sinasabi ninyo na walang masama kung dumami man ang Diyos? Basta Diyos ang gumagawa noon. Lalabas yung Diyos ang gumagawa din ba sa Kanya? Ay, lalabas yung Diyos may gumawa din ba sa Kanya? Alam mo, yung Diyos na kung ang pag-uusap yung Diyos na Ama, walang gumawa ron Dahil sa Kanya nang galing ang lahat ng bagay. Pakinggan mo kapatid. Dito na ililigaw ng Iglesia ni Kristo ang kanilang mga miyembro sa Galacia 8, sa unang Korinto 8:5 hanggang 6. Dito po tayo na ililigaw mga kababayang Iglesia ni Kristo. Pakinggan nyo mabuti. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ayan ka, di isa lang. Kaya si Kristo tao, yun ang kanilang konklusyon Maning? Yun nga po. Ako ang lagi kong gustong ipakita sa ating mga tagapakinig. Pag nakabasa sila, may isa lamang Diyos. Ang doktor agad. Kaya tao si Kristo. Sandali lang po mga kababayan na nagre-reverse lang yung ating cassette tape. Bakit hindi man lang sabihin? Ayan, tuloy tayo. Oo. Dahil, masyado binaksak ng masyado no kapatid naman Pagka iisa lang ang Diyos, naturally, ang konklusyon, si Kristo'y tao. Bakit? Wala na bang maalalagyan kay Kristo kung di na lang tao? Hindi ba pwede si Kristo man lang maging anghel? Ano kapatid naman na mas makapangyarihan sa tao? Hindi ganun ang dapat na pag-aaral sa Biblia. Kung totoo yung sinasabi nila na iisa lang ang Diyos, ba't mo isasaksak naman si Kristo'y tao na? Meron namang ibang paglalagyang office sa kanya. Ano kapatid naman Yun nga po. O ngayon, ano ang ibig ko sabihin? Mali pong interpretasyon yun. Na kung mo iisa ang Diyos, sasaksak mo na sa pagiging tao si Kristo. Kailangan malaman yung sinasabi ng Biblia tungkol dyan. Aalamin natin, iisa nga ba talaga ang Diyos? Masama bang dumami ang mga Diyos? Masama ba ayon sa Biblia? Makapiperwisyo ba sa kaligtasan kung dadami ang mga Diyos? Bigyan natin ang daan ng ating teknisya. TBC, Capital Broadcasting Center, DCME, 1530 sa pamagitan ng inyong mga radyo. The Crew. Yan po ang ating paanyaya. Ngayon, Maneng, meron kaya tayong sasabihin? Maneng? Meron po. At ito po isang katanungan na nanggaling pa po doon sa Baler Quezon.
Doon po kasi kapatid Eli, usong-usong mga faith healer po at kanilang sinasabi na sila man daw ay meron ding espiritu na nanggagaling sa Diyos kaya nakakapagpagaling itong mga manggagamot na ito di umano. Teka mo naman eh. Meron pala tayong iniwag babasahin eh. Hindi mo naman pinaalala, may pangako tayo, hindi natin matutupad. Meron tayong iniwang babasahin na ano ba, makakapirwisyo ba sa kaligtasan kung dadami ang Diyos? Kayo ng tanong lang ang kapatid na Anghel Herona. Alam mo, kapatid na Anghel, ganito. Kahit maging 1,000 ang Diyos, ano? Basta hindi naman nawawala yung paniniwala natin dun sa isang ama, ano? Hindi naman tayo maliligaw eh. Bakit? Sa pakinggan nyo, dito na ililigaw ang Iglesia ni Cristo dito sa 8:6 ng unang Korinto. Mabuti basahin muna natin maningan. 8:6 ng unang Korinto. Dito sila na ililigaw ng mga pastor eh. Basa. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay. Pagkabasa niyan man eh, papakahulugan. Kaya isa lang ang Diyos. Tao si Cristo. Ayun. Yun ang masama eh. Wala naman nakasulat na gano'n na doktor na iisa lang ang Diyos, tao si Cristo. Wala naman. Ang sabi rito, sa ganang atin, sa mga Kristiyano, may iisang Diyos lamang ang Ama, ang Ama, na sa Kanya na siyang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Mga bagay. O, tama naman yun eh. And there will be no conflict. O bakit? Talaga namang iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Hindi naman natin sinasabi na si Kristo Diyos na pinanggalingan din ng lahat ng bagay. Hindi. Si Kristo Diyos sapagkat siya'y anak ng Diyos. Ha? Bugtong na anak ng Diyos. Monogenes Theos. Ayan. Kaya sinasabi natin siya'y anak ng Diyos, bugtong na Diyos, anak ng Diyos. Bakit? Kasi anak siya ng Diyos eh. Hindi natin sinasabing siya'y Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang ating paniniwala, yun ang paniniwala ng unang Kristiyano. Na ano? Sabi ni Pablo, sa ganang atin may isang Diyos lamang, ang Ama, na sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Talaga naman totoo yun. Iisa lang naman ang Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay. Pero, bukod dun sa Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay, meron pang ibang mga Diyos sa Biblia na hindi naman pinagmulan ng lahat ng bagay. Kagaya ni Moises. Si Moises ay ginawa ng Diyos na Diyos. Di ba naman eh? Tama po. Ginawang Diyos ng Diyos si Moises. O, paringgan nyo, babasahin natin sa Exodus 7 at 1. At sinabi ng Panginoon kay Moses, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon. Ang tanong ko doon sa mga pastor ng Iglesia ni Cristo, si Moises ba Diyos-Diyosan, mali? Hindi po. Pagka ang Diyos ba ang gumawa, tunay o hindi? Tunay. Tingnan mo yan, ano? E di magkakadalawa ang tunay na Diyos. Di ba naman eh? Tama! Pagka ang pag-uusap kay Paraon, dalawa ang tunay na Diyos kay Paraon. Di ba? Ginawa ng Diyos si Moises na Diyos kay Paraon. Kaya kailangan si Paraon para maligtas, sumunod siya kay Moises bilang kanyang Diyos. Tama po. Di ba? Ang kapatid naman eh. Sino may gawa niyan? Ang Diyos. Ba't mo ko sisisihin kung dumami ang Diyos? O siya may gawa. O, di ba? Ba't sabi ng Diyos, ako lang mag-isa. Huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Pag ikaw lang gagawa, bawal. Pero pag siya gagawa, ano pakialam mo? Di ba? Di ba? Tama ho eh. O, yun nga, tutulan nga ninyo ang Diyos ang gumawa kay Moises para maging Diyos ni Paraon. O, yung bang gawa ng Diyos ay mali. O, patunayan nyo naman may ginawang mali ang Diyos. Tama eh. Kaya mo bang patunayan may ginawang mali ang Diyos? Wala po. Kaya mo bang patunayan gumawa ang Diyos ng faith? Hindi po.
Hindi ba totoo ang lahat ng ginawa ng Diyos ay mabuti? Mabuti po. O, kaya nung gawin niya si Moses na Diyos kay Paraon, mali ba yung ginawa niya o tama? Tama. O, wala namang gagawin mali yung Diyos eh. Kaya nung gawin ng Diyos si Moses na Diyos kay Paraon, Diyos-Diyosan ba si Moses kay Paraon o hindi? O, kaya yung mga tanong ninyo, makakaperwisyo ba sa kaligtasan kung meron Diyos na dalawa? Eh, ito lang, dalawa na sila eh. Yung Diyos na gumawa at saka si Moses, Na kanyang na ginawa. ginawang Diyos niya kay Paraon, abay, dalawa na sila. O, di ba? Dalawa na Kaya yan. wala pa si Kristo dyan, Wala pa. Maneng. O, kita mo na. O, ngayon, ano gusto mo sabihin, Maneng? Eh di lalo na po ito, dagdag pa ito. Dadami pa dyan. Dadami Sige, pa. basahin natin. 82, una ng awit. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Kita mo na nagkadami-dami na yan, Maneng. Ang Diyos ay kay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Kita nyo na? Ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Bakit to? Meron talagang mga Diyos kaya nakabuo ng kapisanan. Ano, Maneng? Opo. Hindi naman pwede yung kapisanan na nag-iisa lang. O, parang sinasabi nila, ako'y iglesia ni Kristo. Mali yun. Paano ka masasabi mo, ikaw iglesia ni Kristo, iisa kang Iisa tao? ka. Ang iglesia, marami, binubuo ng marami. Ang mabuti sabihin, ako'y kaanib ng iglesia ni Yun Kristo. ang tama. Hindi sabihin mo, ako'y iglesia ni Kristo. Mali yun. O, gayon din naman yung salitang kapisanan. Pag sinabing kapisanan, Maneng, Abay, marami. Eh, sabi kapisanan ng Diyos, di binubuo yun ng maraming Diyos. Ano, Maneng? Tama po. Basahin natin sa, tuloy natin kung ano yung kapisanan ng Diyos na yan. Ang Diyos ay tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. O, sino yung mga Diyos na yan, Maneng? 6. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng Kita kataas-taasan. mo na. Yung palang mga anak ng kataas-taasan, Maneng, mga Diyos pala yun. O, di dumami na. Dumami po. Habang dumadami ang anak ng Diyos, dumadami ang mga Diyos. Nakita mo, Maneng? Oo. O, kaya, ano provision yan? May provision ba sa kaligtasan niya? Wala po yan. Wala namang kaming itinuturo na itong mga anak ng Diyos, na mga tinatawag na Diyos, ay sambahin nyo rin. Wala naman tayong tinuturo ganun eh. Wala po. At ibilang nyo rin sila na sila ang gumawa ng lahat ng bagay. Wala naman eh. Nananatiling mayroon tayong isang Diyos Na na pinanggalingan ng lahat ng bagay. At yung Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay, gumawa rin Ng mga Diyos. Oo. Ayan. Gumawa rin siya. Opo. Isa sa ginawa niyang Diyos, Si Moises. si Moises. O ngayon, meron pang ibang mga Diyos. Sino yung mga Diyos na sinasabi? Yung mga anak ng kataas-taasan. O hindi ba Maneng? Pag ikaw anak ng kataas-taasan, meron ka rin karapatang maging tawagin kang Diyos. Hindi ba? Tama po. Yun ang nasabi sa Biblia. Sabi ng Diyos aking sinabi. Sino ang nagsabi, Maneng? ang Diyos. Ang Diyos ang nagsabi. Aking sinabi, kayo'y mga Diyos. At kayong lahat ay anak ng kataas-taasan. Biro nyo. Ang Diyos ang may sabi nila, ba't yun ba naman ay ating sisirain, Maneng? Naman sabihin ng Diyos na aking sinabing kayo'y mga Diyos. Sisirain ba natin yun? Sinisira ng Iglesia ni Cristo yun. Opo. Ako hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila. Pag sinabi ng Diyos na aking sinabi, kayo'y mga Diyos, aba, okay ako ron. Ang Diyos ang may sabi nun eh. Di ba, Maneng? Ngayon, meron ikaw talata na nagsasabi ang Diyos eh. Ayaw niya lang meron pang iba. Pag-aralan natin yung talata sinasabi nila. Sa 44:8 ng Isaiah, pakinggan nyo. Yung talatang pinagbabatayan nila, ayaw daw ng Diyos ng may iba pang Diyos. Kayo'y huwag mga takot o magsipang nilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala, at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Ayun. Ipinahayag ko sa inyo ng una. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Diyos. Sino kausap niya ron?
yung hindi mga saksi ni Jehovah, maling. Yung mga tunay na saksi, nakakaalam ng pagkapahayag ng Diyos mula ng una. Na na kanya itinahayag na yung mga bagay na nararapat niya ipahayag. Pagkatapos, may Diyos bagay ka liban sa akin? Ang sabi ng Diyos? Oo! Walang malaking bato! Wala akong nakikilala iba. Sabi ng Diyos. O ngayon, ito ba batayan para si Kristo tao? Ginagawa nilang batayan para si Kristo tao raw eh. Oo. Dahil wala ikaw akong nakikilalang iba, sabi ng Diyos. At tanong ko sa'yo, kung yung talata ay kukunin mo konteksto, sabi ron, walang malaking bato. Wala akong nakikilala iba. O ngayon, para ba sa Diyos may malaking bato? Ha? Para sa Diyos, wala nang malaking bato. Pinakamalaki siya. Tama po. Para ko kumilala ng mas malaking bato, maliit ka. Di ba maling ano? Tama po. Pero pag ikaw na ang pinakamalaki, wala ka na nakikilala pang malaki. Ha? Di ba ano? Tama po. Yun pagkakilala ng Diyos yun. Yung pagkakilala ko naman bilang Kristiyano, ako ba naniniwalang mayroong malaking bato? Meron. Unang-unang pinakamalaking bato, ang Diyos Ama. Tama po. O pero meron pa ako ibang kilalang bato. Malaking bato. Malaki rin. Petra. Si Kristo yun. Oo. O di ba? O di, dalawa malaking bato ko. Yung ama, saka yung anak. Dalawang malalaking bato yun para sa akin. Di ba ano man eh? Tama po. Masama ba yung pagkakilala ko na meron akong dalawang malaking batong nakikilala? Unang-una, kinikilala kong malaking bato yung ama. Sapagkat yun ang nasabi sa Biblia, so malaking bato. Pero si yung ama, pag siya tatanungin mo, wala na siyang nakikilalang ibang malaking bato. Bakit? Pinakamalaki siya sa lahat ng bato eh. O, di ba ano? Tama po. O ngayon, pero pag ako tatanungin, aba, hindi lang ama nakikilala kong malaking bato. Bakit? Siya bilang malaking batong kinikilala ko, gumawa pa siya ng isa pang bato at ipinakilala sa akin. Kaya pagsunod ko sa ama, ang kilalanin ko pa yung isa pang malaking bato. Tama po. Kaya pagka nagkaroon ako ng dalawang malaking bato sa pagkakilala ko, hindi ako mali, tama ako ron. Ano pa yung isang malaking bato sa pagkakilala ko? Si Kristo ang bato, sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Meron pa bang isang malaking bato man eh? Meron po. Oo, ngayon, de paltos ngayon yung paliwanag ng iglesia ni Kristo ni Manalo. Sa 44:8. Sapagkat kung kukunin mo sa konteksto, hindi lang pagka-Diyos ang sinasabi ron. No, bukod sa akin ito, wala nang ibang Diyos. Walang malaking bato. Wala akong nakikilalang iba. Pati yung pagkabato. Ha? Kasama ron. O ay bakit ninyo pinaliliwanag yung pagkabato? Na kayo kumikilala rin kayo si Kristo bato. Hindi ba, no? Sabi na Iglesia ng Kristo. Lumalabag kayo doon sa talata. Pag kinilala yung bato si Kristo, isa lang yung malaking bato rin eh. Ang Diyos lang eh. O ganun din naman yung pagka-Diyos. Naniniwala ako yung amay Diyos. Naniniwala rin ako na si Kristo ay Diyos. At hindi ako lumalabag sa sinasabi ng Ama. Sabi ng Ama, liban sa akin, walang ibang Diyos. Wala akong nakikilalang iba. Ba, pagka ang Diyos ang kikilala, wala siyang kikilala ng ibang Diyos. Wala namang mas mataas pa sa kanya. Di ba naman eh? Tama po. Pero pagka nagpakilala siya sa atin ng isa pa, dapat natin kilalanin yun. Di ba naman eh? Gaya rin naman nung siya'y bato, nagpakilala pa siya sa atin ng isa pang bato. Kaya dalawa bato ko man eh. Di ba? Ang Panginoon ko, dalawa rin. Yung Ama, Panginoon ng langit at lupa. Si Kristo, Panginoon ng Iglesia. Di dalawa Panginoon ko. Kaya ang sabi ni David, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. O, di dalawa rin ng Panginoon sinasabi ni David, di ba? Kaya yan ang masasabi natin. Huwag kayong magpaloko doon sa mga talatang binapalabo ng mga mangangaral. O ngayon, lalabas ba ang masama kung dadami ang Diyos? Aba, paano sasama yun? Basta hindi ka ba nawawala doon sa paniniwala mo na may isang Diyos lamang na gumawa ng lahat ng bagay? Hindi ba, no? Ang Ama, isa lang naman talaga yung pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang masama sa Iglesia ni Cristo, itinatakwil nila yung ibang salita ng Diyos na nasa Biblia. Sabi ng Diyos aking sinabi
kayo'y mga Diyos. E di, sino yung mga Diyos na yun? Mga anak ng kataas-taasan. Yung pala, mayroon pang ibang mga Diyos Yung mga anak ng kataas-taasan tinatawag na Diyos. Kasi, by reason of logic, alisin muna natin sa Biblia sandali, para maglakbay naman ang kaisipan ng ating mga kababayan. Pagka anak ng kalabaw, natural kalabaw yun. Tama po. Anak ng tao, tao yun. Yung anak ng Diyos, hindi mali sabihin ng Diyos na kayo'y mga Diyos, kayo'y anak ng kataas-taasan. Di anak ng Diyos yun. Ayun. Kaya masasabi ko sa'yo, kapatid na Girona, siguro, hindi ka naman dapat mamroblema kung dumadami yung Diyos diba? Basta Diyos ang gumawa noon. Lalabas yung Diyos, may gumawa din ba sa Kanya? Yun ang kanyang tanong. Basta Diyos ang gumawa noon, lalabas yung Diyos, may gumawa din ba sa Kanya? Alam mo, yung gumawa ng lahat ng bagay, walang gumawa diba? He is the creator, therefore He is not a part of creation. Ayun. And He cannot be called a creature because He is not part of creation. He is the creator sa Biblia. Siya ang manlilikha, hindi siya nilikha. Yan ang ating paniniwala. At yun ang Ama na nasa langit. Yan muna, kapatid, at ating bigyan ang mga iba pang katanungan dito na ating natatanggap sa mga kapatid na tumatawag sa atin at lumilihan sa atin. Kapatid Manuel, alin ba ito ang hindi na eto? Para tayo mabawas-bawasan ng ating obligasyon. Dear Brother Soriano, sumayin niyo po ang Panginoon. Pangalawang liham ko na po ito. Hindi ko po alam kung nabasa niyo ang una kong liham. Dahil hindi ko pa po napapakinggan sa radyo. Meron po akong katanungan. Pakipaliwanag po ang Lucas 1:41. Di po ba si Elizabeth ang nakakinig ng bati ni Maria? Nakakinig. Nakarinig yun, nakakinig ang nakalagay. Ang bati ni Maria, kaninit kong siyan ang may lumuksong sanggol. Di po ba kay Elizabeth? Oo, tama yun. Dahil si Elizabeth ang napuspos sa Espiritu Santo. Sa Lucas 1:44, di po ba si Elizabeth ang nagbalita dito? Kaya ang siyan na lumuksong may sanggol ay kay... So hanggang dyan lang muna mga kapatid ang ating paksa na ating pinapatugtog sa pangaral ni Brother Eli. So katatapos lang po yung kanyang pagpapaliwanag tungkol dun sa sinasabing masama ba ang maraming Diyos. So sa susunod na karugtong sa tape na to ay panibago naman ang paksa na ating i-upload at inyo pong mapakinggan yon. Dahil dito, siyempre, daan muna natin sa bawat paksa na pinag-uusapan para medyo hindi man masyadong mahaba. Pero may karugtong po yun mga kababayan, ipapatugtog ko pa po uli yan. Kagaya nitong mga tape na ito, yan. Ang mga ito mga kababayan ay aking pong ibahagi sa inyo pagka loloobin po ng Panginoon. At hanggang dito na po muna mga kababayan, abangan ang susunod na mga pag-upload natin sa mga pangangaral ng Brother Eli nung siya po ay narito pa po sa atin, kasama pa natin mga kababayan. At sana po inyo pong mapakinggan. At sana po ang ating ginagawang ito inyo nagugustuhan at sana ay nagkakaroon ito ng karagdagang kaalaman sa inyong pangkaluluwang buhay mga kababayan. Maging sa inyong mga pananampalataya. At kung sakali man is nakakadagdag liwanag sa inyong mga kaisipan patungkol sa mga bagay-bagay na nasusulat sa Biblia, ay paki-share lang po ang video na ito. Yun lang po mga kababayan, hanggang sa muli tayo po magpapaalam na at abangan ang susunod ng mga panibagong upload natin mga video sa susunod nating pagkakataon. Gaya ng sinasabi ko na ito mga kababayan, ito po yung mga cassette tape na aking ginagawa at iniingatan ko hanggang sa mga pagkakataong ito.
Ito po'y mula pa dekada 80 at aking iniingatan. At kita naman ninyo ngayon, inyong narinig kung paano ang Brother Eli mga ngaral ng mga unang panahon na makakasama pa po sila si kapatid na Maning Manzanilla. Doon pa po sila sa AM radio station po nagbo-broadcast. Narinig naman nyo kanina, DCME pa po. So, pasensya na po kayo, mahina ang kanilang pag-broadcast dahil siyempre mahina din ang istasyon kanilang na pag-broadcastan. Kasi siyempre kung doon pa sila sa DCMM, yung sa ABCBN nung araw o kaya sa GMA7 ay malakas po yan. Sa DZWB pa po nung araw. Ito po yung lingkod si Felix More TV. Napapaalam na po hanggang sa muli. Kita-kita-kit sa pamagitan ng ating pag-upload ng panibagong video. Sana inyo pong antabayanan. Maraming salamat. Magandang araw at babay na po.